Pagod nang pumalpak sa paggawa ng Maha Blanca? Huwag na mag-alala, basta sundan lang tong video na to. At promise ko sa'yo na hindi ka napapalpak sa paggawa nito. Sa totoo lang, kahit ako, ilang beses na rin akong pumalpak sa paggawa nito. Pero this time, nakuha ko na rin sa wakas. At hindi naman ako papayag na hindi ito ma-share sa inyo. So ayan, umpisahan na rin natin to sa paggawa ng slurry. Itong slurry naman yung magpapatik ng texture ng ating Maha Blanca. So ayan, gagamit tayo dito ng 1 cup of cornstarch at tutunawin naman natin ito sa 1 cup of water. Once na natunaw na, iset aside muna natin ito. At sa isang kawali or kasirola, maglalagay tayo ng 400 ml coconut milk o mas maganda nga sana kung gagamit na lang tayo dito ng fresh gata. After nga ng gata, ilagay na rin natin dito yung 1 can of 370 ml evaporated milk. Ilagay na rin natin dito yung 1 can of 300 grams condensed milk. After nga ng mga milk na nilagay natin, ilalagay na rin natin dito yung isang lata ng cream corn. At kung medyo may budget naman tayo, maglagay na rin tayo dito ng isang latang whole kernel. At para naman hindi puro tamis lang, maglalagay lang din tayo dito ng grated cheese. Pero kung gusto lang namang pang toppings ang grated cheese, pwede namang maglagay na lang ng kunting asin para lang mabalanse yung lasa. So ayan, hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-well combine lahat ng ingredients. Once na mahalo na, sunod na rin natin itong ilalagay sa ating mga kalan. Isisindi lang natin ang ating mga apoy to medium heat. Hahaluin naman natin ito hanggang sa uminit na o mas maganda sana hanggang sa kumulo. Wag nyo lang din kakalimutan na tikman muna ito kung kailangan pa ba nating mag-add ng asukal dito, pero para naman sa akin ay okay na yung lasa. So ayan, as you can see, kumukulo na rin ito, kaya unti-unti na rin nating ilagay dito yung ating slurry o tinunaw na 1 cup of cornstarch sa 1 cup na tubig. Hahaluin at lulutuin naman natin ito for 10 minutes. Medyo nakakangawit lang talaga itong pagkahalo, pero super worth it naman sa sobrang sarap nitong Maha Blanca na to. So after 10 minutes nga, at dapat ganito yung magiging consistency or itsura ng ating nilutong Maha Blanca. Once na okay na nga, itra-transfer na rin natin ito sa ating lalagyan. Make sure din na dry yung paglalagyan ninyo. Isimot lang din natin yung paglalagay dito dahil nakakasayang lang din sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. So ayan, once na okay na nga, at ang last naman na gagawin natin dito ay itong paglalagay ng ating toppings. Naglagay lang din naman ako dito ng grated cheese. Kung ayaw nyo naman ng cheese, pwede naman gumamit dito nung latik. After nga maglagay ng toppings, palamigin muna natin ito. At para mas maging perfect yung datingan, ilalagay din po natin ito sa ating mga ref for 3 hours. And after 3 hours at alam kong hindi ka na makapag-antay, abay pwede mo na rin niyang umpisahang tikman. Naku, promise ko sa'yo, bukod nga sa hindi ka papalpak sa paggawa nitong Maha Blanca, abay mapapasabi ka rin ng sobrang sarap talaga. So ito na nga ang ating for today's recipe video.